Ito guys ang pinakamura ditong camera na kaya magbigay sa atin dito ng mga vintage photos. Meron itong 64 megapixel na camera na kaya niya mag-shoot ng 4K videos. Ang tanong sa kagaya natin ditong gamer, pwede ba natin dito magamit sa mga content natin? Of course guys, susubukan natin yan mamaya, pero syempre guys, i-unbox muna natin ito. Yes guys, pagbukas natin makikita na natin yung camera itself. Pero syempre guys, mamaya muna yan kasi ang dami talaga nitong accessories. Ang kagandahan dito guys, almost complete kasi may kasama na nga itong card reader, USB to Type-C converter, lace handle para sa camera mo para hindi malaglag. Syempre guys, pwede rin dito yung mahabang lace para pwede sa neck. Of course, meron din siya ditong end-to-end na Type-C cable, USB Type-C cable for charging, may pouch na rin siya ditong maliit, at meron ditong cloth para pang clean ng camera lens mo. Of course guys, manual din. Sa totoo lang guys, napakarami niya ditong kasama. Of course, dito muna tayo sa camera itself. Makikita natin sa harapan niya na meron siya ditong flash, at syempre yung kanyang 64 megapixel ditong camera, at yung design niya guys, sobrang simple lang. Sa sides niya naman, both meron dito lalagyan ng lace, at sa bottom niya makikita natin dito yung mic hole niya, slot para sa kanyang tripod, memory slot, at yung kanyang charging port. May dalawa nga itong presyo guys na meron ditong 4,999 na may kasama na nga itong 32GB na SD card. At syempre 5,999 na may kasama ditong 128GB na memory card. Isa sa motive kasi ng camera na ito guys ay mag-deliver dito ng mga vintage photos na bawat kinakapture mo ay may kanya-kanya ditong kwento. Na sa totoo lang guys, sobrang dami ng mga filters niya at napakadali lang itong gamitin. Magpapakita nga tayo dito ng iba't ibang klase dito ng mga sample ng kanyang camera mamaya. Dahil ang mga photos na ito guys, no need to edit. Dahil nasa filter na lang niya. Shoot and capture lang gagawin mo. Susubok tayo dito ng mga ilang filters para may idea kayo kung ano nga ba dito yung resulta ng bawat pictures. At syempre guys, titignan na rin natin dito yung kanyang autofocus. Titignan natin kung gaano kapulido ito. Eto nga yung sample ng kanyang normal capture. Sa totoo lang guys, nag-autofocus na rin siya. At syempre ilalagyan na rin natin siya dito ng filter. Japanese filter naman tayo dito guys. Tapos syempre guys, subukan natin dito yung retro. Kaya naman ito naman siya. I-click na natin yan. At syempre, subukan na rin natin dito yung cool. Yung nostalgic guys, eto. Eto yung perfect sa mga pang vintage talaga ng mga pictures. Tapos syempre itong gothic, ito talaga isa sa mga the best sa akin na filter dito. Ito madalas ginagamit ko eh. Kapag nagsha-shot ako dito kasi iba eh. Parang ang lamig niya. Marami pang effect dito guys, kagaya nito monochrome green. Marami pa dito actually guys na effects niya. Kapag pinindot natin dito yung okay, pwede mo ditong palitan dito yung photo mode kasi ito, switch mode. Maraming mga options na rin dito guys, kagaya ng time-lapse, slow motion, etc. Sa picture niya guys, meron itong 64 megapixel dito na resolution na which is yun yung ginagamit ko. May mga option din siya dito na white balance. Very basic din yung mga settings na dito guys. Ay hindi ka talaga mahirapan dito, sobrang dali lang. Sa video niya naman guys, kaya nito mag-shoot ng 4K 30 frames per seconds. Pwede rin naman ditong 1080p 60 frames per seconds. At syempre may mga built-in din ditong filters. Eto lang din yung napansin ko dito sa setting dito sa kanyang camera. Almost pares lang din yung setting niya dito sa photo tapos yung video. Pares lang din sila kasi dito guys na pwede mong palitan dito ng mga filters. Available ito sa video tapos sa photo. Mas maganda guys, prefer ko dito sa image quality. Mas maganda kung lahat ito i-max nyo na lang guys. Para mas maganda dito yung maging resulta dito ng photo ninyo tapos yung video ninyo. Dito sa setting makikita na rin natin dito yung time and date. Na i-recommend na tanggalin nyo na lang, i-turn off nyo na lang yon kasi kapag kumukuha ka dito ng video, naiiwan talaga siya. Kaya sayang naman yung makukuha mo ditong picture or video kapag may ganun. Maganda siya, malalaman mo kung kailan mo kinuha yung video or photo na yon. Ang problema, nag-iwan kasi siya ng mark. Hindi mo nga actually kailangan ng manual dito guys kasi sobrang dali lang ng mga controls nito. Sobrang dali niya lang gamitin guys. Ang kagandahan nito guys, meron itong 16 times zoom na pwede mong malayuan siya ditong i-zoom. Nga pala guys, susubukan na rin natin dito yung timelapse niya. Titignan natin dito kung pwede ba natin gamitin siya na regular camera.
Kaya naman ito yung sample ng kanyang time-lapse. One of the best na nagustuhan ko sa kamerang ito guys dahil sa flip na rin siya. At sa totoo lang, mas maganda nga pag flip para nakikita mo yung sarili mo habang nag-video. At syempre tungkol sa kanyang battery, masasabi ko rin dito na matagal siya kasi ilang beses ko nagamit siya. Mula nung in-unbox ko to hanggang sa ginagawa ko yung video na to, hindi ko pa siya tina-charge. Baka mamaya i-charge ko na. Yun napansin ko lang dito sa kanyang autofocus guys, kailangan mo siya ditong medyo i-zoom para mag-focus. Pero kung tutusin guys, nagpo-focus din talaga siya sa object. Kung mapapansin nyo guys, binablur niya rin talaga yung background at nagpo-focus na sa object na mas malapit dun sa lens. Ito yung kagandahan dahil sobrang compact lang siya, ang daling ibulsa. Ito kasing brand na Lumos guys, mula nung na-launch ito, nagkaroon nga ito ng napakarami ditong satisfied customers review. Nakaramihan nga sa kanila ay nagbigay dito ng 5-star na rating. At sa mga nagtataka kung gaano kaganda yung camera niya kasi wala tayong masyadong ipinakitang video test, eto na mismo, etong ginagamit nating camera na pinang video natin sa almost the whole video na to, etong gamit natin na ito, kuha mismo ito ng Lumos Evoke na camera. Kaya what do you think guys, kung kamusta nga ba dito yung performance ng camera na to? Kindly comment lang below guys. Ngayon subukan naman natin siya sa gaming pero syempre konti lang. Ngayon masusubukan natin dito yung gameplay gamit yung itong camera na to, Lumos. Let's go! Ang sabi nito, wala siyang pambayad. Bakit naman natin bibigyan siya dito kung walang pambayad, diba? Bakit pa? Huwag na lang pare! Sirang ulo ka ba? Dapat i-close natin ito eh. Nice! Yes! The door is closed. I think I'm safe here. Wala bang bibili dyan? Hello? Uy, lady! Lady! Parang hindi to Roblox guys ha. May kakaiba sa mata niya eh. Kailangan ko i-check ng personal. Feeling ko impostor to eh. Yung mata niya guys, grabe. Meron 2 pupil. I think this is a imposter. Hindi siya tao dito guys. At sa totoo lang guys, ayun, natatanggal naman yung green screen natin kahit papaano. Parang hindi naman masyado mapansin guys, di ba? Parang pares pa rin sa ginagamit natin nung nakaraan. Etong video na to guys, na-upload ko na talaga siya. Dito mapapansin natin parang lumalaban din dito no. Sa totoo lang guys, hindi ko rin talaga makita yung diferensya na itong Lumos Evoke sa ginagamit ko dito na camera. Kasi almost the same lang talaga. Kaya masasabi ko na pwede rin. Ang problema lang siguro dito guys, kulang lang siya dito ng frames per second. Pero kung hindi mo iisipin dito na ibang camera yung ginamit ko dito, hindi ko rin mapapansin na iba talaga eh. Kung tutusin guys, nag-blend din naman. Honestly, hindi natin may kukumpara ito sa mga DSLR. Pero sa price at mga effects niya, panalo ka na rin. At sa mga nagustuhan ng ganitong product ay mag-iwan tayo dito ng link dito sa description sa mga gusto mag-avail ng ganitong product.